Amen. Hallelujah. At hindi po pag-abala, ay nais ko pong ayan bawat isa sa pagbasa ng kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. So, nais ko pong ayan kayo sa pagbasa ng kanyang salita sa James chapter 1 from verse 19 to 25. Atin pong mabasa rito, mga mahal na kapatid. Sabi rito sa verse 19 ng James chapter 1, "Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul." Kagaya po ng ating inawit, mga kapatid. So, kagaya din ng ating napakinggan kanina, ang kaligtasan. "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was." In verse 25, last verse, "But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed." At yung nais kong basahin, mga kapatid, sa Tagalog, kahit dito na lang sa verse 22 up to verse 25, sabi rito, "Tatapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagasupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay, kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, which is ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa." Can we say amen, mga kapatid? At tayo po ay saglit pa na manalangin sa oras na ito. Yuko po natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos, aming ka pong tinataas, patuloy na pinapasalamatan. Lalong-lalo na sa oras na ito, Lord. Salamat po sa mga awitin na ibinigay mo sa amin, sa mga salita na amin ang napakinggan kanina. O Diyos, pinagpala mo po ang bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay umaasa pa, higit pa nakaragdagan, nagmumula sa iyong mga salita. Ikaw po ang higit pa na magturo sa aming kalagitnaan. O Diyos, kung makita mo ang iyong lingkod na ito ang nakikita, Panginoon, at hindi ikaw. Hallelujah, turuan mo nawa, Panginoon, at nawa ikaw ang pumasa aming kalagitnaan, ikaw ang siyang magturo. Ikaw ang siyang gumamit, Panginoon. Gamitin mo ang kaisipan, gamitin mo ang puso ng iyong lingkod, Panginoon, ang labing putik na ito, Lord. Hallelujah, pang magbahagi lamang po ng iyong mga salita. Kaya sa umagang ito, Panginoon, amin po itong pinagkakatiwala sa iyo. Maging man po ang mga kapatid namin na hindi po namin kapiling sa araw na ito, amin pong pinagkakatiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, dahilan nandito ang aking ilang mga kapatid, naglaan ng panahon para makinig muli at makipag-fellowship, Panginoon, sa umagang ito. Alam ko, Panginoon, di mo po kami lalagpasan, kundi kami po ay aabutin at pagpapalain mo, Panginoon, kagaya po ng aming mga napakinggan sa mga nakalipas na gawain. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin tinataas ang lahat, at pinagkakatiwala ang lahat, sa pangalan mo, aming Panginoon, Kristo Jesus. Can we say amen? Hallelujah. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, malaya pong makaupo ang bawat isa sa atin. So, salamat sa biyaya ng Panginoon, sa blessed morning sa bawat isa. At salamat sa pagkakataon muli na tayo ay maglingkuran sa paanan ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ang lahat po na ating ginagawa sa panahon ng pagkakatipon, ito po ay paglilingkod natin sa Panginoon at paglilingkuran natin sa bawat isa. So sa umagang ito,
Marahil di po ako mag-aaksaya ng ilang mga minuto at oras. Pero kanina, nabanggit ko sa ating kapatid na meron siyang nakalimutan na ngayon, nung dating nakaraang linggo or Miyerkules, na ito ay pinaabot sa atin na magkaroon ng request prayer, mga mahal na kapatid, patungkol po kay Pai Igno, ay hindi naman po lingid sa bawat isa sa atin na namayapa na po yung kapatid ni May Shirley at ngayon po ay nakaburol sa bahay ng ating kapatid, Brother Alex. So di ko alam kung kailan po yung libing, pero sa mga available po mamaya, sa mga susunod na araw ay pwede po tayong pumaroon. Pero ang alam ko mamaya, meron pupunta po mga mahal na kapatid. So nawa ay ang bawat isa atin ay kagaya po ng ating napakinggan, yung pakikiramay mga mahal na kapatid ay nandoon sa ating mga puso. At extend natin ito, marahil ni Pai Igno ay ilang beses din natin na nakasama sa gawain na ito, sa Bible study doon, kila Brother Alex, mga 2022, 2021, mga ganong taon mga kapatid, ay nakapakinig din ng mga salita ng Diyos. At ang Panginoon ang nakakaalam ng kanyang kalagayan ngayon mga kapatid. Pero gayon pa man, ang mga pamilya na naiwanan ay na mga kapatid natin ay ang Panginoon na mag-comfort sa kanila. So, God bless po mga kapatid. At sa oras na naman na ito mga kapatid, tayo po ay tungo na. Kung meron pa mang ilang mga announcement ay mamaya na lang siguro. So, ating balikan po mga kapatid ang ating binasa. Ito ay mababasa natin sa James chapter 1 na hindi naman po ito lingid sa atin ang bahaging ito sapagkat malimit na rin po natin itong nababasa, malimit na rin natin itong napapakinggan, ginagawang paksa na kung saan sabi rito verse 19, "Wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear," maging matalas tayong tagapakinig at maging malumanay sa pagsasalita at malumanay sa pagkagalit. Sapagkat, sabi rito sa verse 20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So mayroong kinalaman ang salita ng Diyos. Kanina pinahayag sa atin na sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sapagkat anumang bagay na ating ginagawa, kinakailangan gawin natin ito sa pangalan ng ating Panginoon. Pag-honor sa Kanya, mga mahal na kapatid. Hallelujah, siya mismo, sabi sa John chapter 1, verse 1, siya ang salita, mga mahal na kapatid. Kaya ang ating Panginoon, hallelujah, at ang salita ay iisa. Kaya sabi rito, siya ang makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. In verse 22, datapwat, so yung salitang itinanim na ating tinanggap sa Panginoon, sabi rito sa verse 22, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So hindi lamang pala tayo pumaparito sa gawain para makinig lamang palagi ng salita ng Diyos, kundi anumang bagay na ating napakinggan at naunawaan sa Kanyang salita, ito ay kinakailangan. Kinakailangan nating gawin, isabuhay at isakatuparan ang mga nais ng Diyos para ito ay magbalik ng kapurihan sa Kanya at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. In verse 23, so ito ay inalintulad na, inexplain pa ng higit pa ni Apostol Santiago ang bagay na ito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. So lahat tayo dito nananalamin mga kapatid. So di ko alam kung walang nananalamin dito. So tayo naman ay umaasa lahat nananalamin dito. Yung ilan nga ay makailang beses bumalik sa salamin sa isang araw. Di ba? Kahit nga yung motor ko, pag ako na yung gagamit, nakatutok na sa akin yung side mirror. Hindi na sa likod, kundi doon na sa driver.
Ibig sabihin, yung gumagamit ng motor ko palaging nakatingin sa salamin. So, ganun kahalaga ang pagtingin sa salamin, mga mahal na kapatid, para makita mo ang kalagayan ng iyong mukha. Kaya sabi rito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. So nang makalimutan niya yung kanyang itsura, babalik na naman siya doon. Di ba? So ito yung pinalintulad ni Apostol Santiago, mga kapatid, na minamasdan niya yung kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ganun po inalintulad ni Santiago na yung isang tagapakinig ng salita at hindi tumutupad ng mga bagay na ito. Pero ang ating bibigyan ng pansin ay yung verse 25, mga kapatid. Kaya sabi rito, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. At nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Diba, nung nakaraang Miyerkules, nakaraang Linggo, ipinangaral sa atin, you are called to be a blessing, mga kapatid. Amen. Napakarami nung nabanggit ng ating kapatid. At dito rin po ako dinala ng Panginoon na kung babasahin natin sa English ay makikita natin dito sapagkat dito tayo huhugot ng ating title, ng ating pamagat na mayroong kinalaman sa versikulong ito. Sabi rito, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So ang ating pong title ay aking bibigay na continuing in the perfect law of liberty. So mayroong pagpapatuloy, mga mahal na kapatid, pagpapatuloy sa kautusan o kaya sa kalayaan ng salita, mga mahal na kapatid. So, sa sakdal na kautusan ng kalayaan, kinakailangan daw natin na magpatuloy. Dahil ang sabi rito, continue it therein. Whoso looketh, hindi lamang tumitingin sa sakdal na kautusan, hindi lamang siya nagsisiyasat, mga kapatid, kundi kinakailangan niyang magpatuloy doon. Dahil kung hindi siya magpapatuloy, di ba? Hindi po siya pagpapalain kagaya ng ating binasa. Kaya sabi rito, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. So malinaw naman po, mga kapatid. Continuing in the perfect law of liberty. So kinakailangan daw natin magpatuloy sa kalayaan, sa kakumpletuhan, the perfectness, sa kasakdalan ng kautusan ng kalayaan. So sa mga Malaguna, alam ko na maintindihan nyo kagad ang bagay na ito, kagaya ng patuloy na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, na ito ay, ang law of liberty na ito, mga mahal na kapatid, ay walang iba kundi ang kautusan ni Kristo, na kanyang dinala dito sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang kautusan na meron sa Old Testament ay hindi lubusang nagpapalaya sa tao, mga kapatid. Kaya dumating ang ating Panginoon para ma-enjoy natin ang lubos na kasakdalan, na kalayaan ng kautusan ng ating Panginoon. Sapagkat doon sa kautusan na yon, mga kapatid, na which is ang law, kagaya ng babasahin natin sa Romans chapter 8, ating basahin sa Romans chapter 8 verse 1, para ating pong maintindihan, ano nga ba yung law na ito, mga kapatid, na binabanggit ng banal na kasulatan. So sabi rito, there is therefore no condemnation, sa Tagalog na lang. Ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So mayroong kasing bawas sa Tagalog, mga kapatid.
Sabi diyan, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, hindi po tayo makakalakad sa Espiritu kung wala ang salita ni Kristo. Napakahirap po, mga kapatid, na makalakad sa Espiritu kung wala ang salita ni Kristo, na ito ang naging daan para tayo ay magkaroon ng buhay, na dati ang ating mga kaluluwa at ang ating mga espiritu ay patay sa harapan ng Panginoon, ginamit ang kanyang mga salita para ito ay magkaroon ng buhay. At nang ito ay magkaroon ng buhay, ito ay nagkaroon ng pagkakataon na makalakad. Kagaya ng isang bata, nang siya ay mabuhay, hindi pa nakakalakad. Nakagaya natin, pero nang siya ay nagpatuloy, siya ay nakatayo, siya ay gumapang hanggang sa nakatayo, hanggang sa mga panahong ito, mga kapatid, nagpapatuloy ang buhay ng isang tao, kinakailangan niya mag-progress. Kinakailangan mayroong paglago. Kinakailangan mayroong pagbabago. Kaya sabi sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So ano ba yan sa English, mga kapatid? For the law of the Spirit, which is, yan po yung binabanggit natin, iba lang yung termino ni Santiago, yan po yung perfect law of liberty, the law of the Spirit of life in Christ Jesus. At ito naman, had made me free from the law of sin and death. Yan po yung kautusan. So malinaw naman po, mga kapatid, na malimit naman natin itong mapakinggan, especially kay ating kapatid, Brother Alex, sapagkat siya yung malimit na magtalakay ng bagay na ito. So naintindihan natin, yung kautusan na meron sa Old Testament, ito ay binabanggit ni Apostol Pablo na ito ay law of sin and death. Kautusan ng kasalanan at kamatayan. At napakahirap, mga kapatid, na sumunod ng mga tao doon, sapagkat wala silang kalayaan na gawin ang mga bagay na nais na pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya nga, binanggit ito ni Santiago, balikan natin, na ito yung binabanggit niya na perfect law of liberty. Na alam nyo naman siguro, mga kapatid, kung ano yung ibig sabihin ng liberty. Kung ating bibigyan ng meaning ang bagay na ito, ano ba yung liberty? So yung kautusan, alam naman natin to, perfect law. Kasakdal na kautusan. Pero ano nga ba yung liberty? Diba? So, ang ibig sabihin po ng liberty ay the quality or state of being free. Isang kalagayan ng pagiging isang malaya. Kaya kung sa panahon natin ngayon, ang pagdalo mo ng gawain ay mabigat sa iyo, nagiging kabigatan sa iyo at parang yung kalagayan mo ay kinukulong ka, hindi po yan yung law of liberty na dapat na nararanasan mo ngayon. Sapagkat kung wala kang kalayaan, hindi ka malayang gawin yung bagay na nais na ipagawa ng Panginoon, nakakulong ka pa rin. Diba? Baka nakakulong ka lang sa mga salita ng tao. Kinakailangan mo dumalo ng gawain. Diba? Nung magpabautismo ka, sasabihin sa iyo, kinakailangan mo sa panahon na ito, mula na ikaw magpabautismo, kinakailangan wala ka ng absent. At kung salita lang ng tao yung pinapahalagahan mo, ikaw ay nakakulong. Wala ka pa sa totoong kalayaan na nais na iparanas ng Panginoon sa buhay mo. So liberty, the quality or state of being free. Pagiging malaya. Na dapat pala sa lahat ng bagay na ating ginagawa, malaya tayong gawin ang mga bagay nito. Malaya tayong magpagamit sa Panginoon. Amen. Kaya kung nagiging kabigatan sa atin ng ministry, mahirap magpatuloy. At hindi tayo magiging pagpapala. Hindi rin tayo pagpapalain ng Panginoon. The quality or state of being free. Sabi pa rito, the power to do as one pleases. Ito ay kapangyarihan ng isang tao na gawin yung bagay na kanyang ginugusto. Naintindihan po ba natin, mga kapatid?
Yan po yung pagkakaroon ng liberty. Yung malaya kang gawin, yung bagay na ginugusto mo. At kung dadalhin natin yan sa salita ng ating Panginoon, anumang bagay na kanyang sinalita, thus says the Lord. Diba? Ito yung nais ng Panginoon. Mayroong kang kalayaan at mayroong kasiyahan sa puso mo na isakatuparan yung bagay na sinasabi ng Panginoon. Sabi pa nga ng ating napapakinggan, kung ikaw ay isang totoong binago na, isang born-again Christian, all amen to the Word of God. Amen. Agree tayong lahat sa lahat ng salita ng Diyos. So the power to do as one pleases. Mayroon kang kapangyarihan na gawin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung hindi kalooban ng Diyos, kundi yung kalooban lamang ng Diyos. At nawa, maabot natin yung bagay na yun, mga kapatid. Freedom to make choices. Mayroon tayong kalayaang pumili. Pipiliin mo to, taliwas sa kalooban ng Diyos, o kaya pipiliin mo yung kalooban ng Diyos. Mayroon tayong kalayaan. Walang nagdidikta sa atin na parang sinasakal tayo. Kundi dapat malaya tayo, mga kapatid. Kaya dyan pumapasok yung free will. Free moral agency na ibinigay ng Panginoon. Yan yung sabi pa nga, hindi yan yung ibinigay yan, hindi para kontrolin yung tao. Ibinigay yan sa atin para malaya tayong pumili kung ano yung makapagpapasiya sa atin at makakapagpasiya sa Panginoon. Pero malimit sa atin, bilang tayo isang tao, malimit nating mapili yung kasiyahan lang natin. At kung tayo magkamali na, saka lang natin napagtatanto na mali pala yung pinili natin. Sa paulit-ulit, mga kapatid, nawa, nagkakaroon tayo ng pagkatuto sa bagay na ito. Lahat po tayo. So, the quality or state of being free. At meron pang ibang ibig sabihin pa ito, mga kapatid. Freedom from physical restraint. Ano ba yung ibig sabihin nito? Mayroong kalayaan sa physical restriction. So, pag sinabing physical, yung ating laman, mga kapatid, kagaya ng isang tao, kapag yung isang tao ay nakakulong, diba, sa literal na kulungan, so wala po siyang kalayaan ng physical restraint sapagkat mayroong humahad lang na i-practice niya yung pagiging isang malaya. Yan yung binabanggit din, mga kapatid, ng mga tao nandyan sa labas na PDIL, kung hindi ako nagkakamali, person deprived of liberty. Parang ganun, mga kapatid, na yung mga tao na nakakulong dahilan sa mga bagay na kanilang nagawang pagkakamali at pagsuway sa batas. So yun, ang totoong liberty ay ang pagkakaroon ng physical na kalayaan, mga kapatid, na walang pumipigil sa iyo sa physical na gawin yung mga bagay na ito. At meron pang ibig sabihin, freedom from oppressive restriction, o kaya yung slavery, yung pagiging alipin. At sabi pa, mga kapatid, ng meaning ng liberty, it is a right or immunity secured to a person by a law. So, meron siyang karapatan na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng batas. A privilege granted to an individual. Kaya yung pagiging malaya, isang pribilehiyo po ang bagay na ito, mga kapatid. It's a privilege, it's a right. Kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ito ay karapatan mo na gawin yung kalooban ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon, karapatan mo na gawin yung kalooban ng Diyos. Walang pipigil dapat sa iyo sa bagay na yan. Sapagkat karapatan mo yan mga kapatid. Pero kapag meron tayong mga magulang na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, minsan sila yung nagiging dahilan para pigilan tayo na dumalo ng gawain. At naranasan ko po yan, mga kapatid.
Pero salamat na lang dahil naging malaya din sila sa akin. Way back, na tayo ay nagpapasimula pa lang sa gawain. At meron din tayong ilang mga kapatid, kagaya ni Brother Jeff, na pinipigilan siyang dumalo ng gawain. Yung kanyang pagkakaroon ng karapatan nang siya ay sumampalataya sa Panginoon ay pinaintulutan na hindi niya lubos na ma-exercise yung kanyang karapatan dahilan sa magulang na panatiko sa pagiging Katoliko. Kaya napakapalad po ng mga kapatid, ng bawat isa sa atin, kung walang pumipigil sa atin na dumalo ng gawain. Amen. So karapatan natin na dumalo ng gawain is a right to practice anumang bagay na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. At ito ay isang pribilehiyo na ibinigay sa atin. At kung pribilehiyo, dapat ini-enjoy natin to, mga kapatid. Nag-enjoy po ba tayo? Amen? Kung nag-enjoy tayo, mga kapatid, tayo ay nasa perfect law of liberty. Amen? So, perfect law, kompletong kalayaan na ibinigay sa bawat isa natin. At ano yung mga synonyms ng liberty? Freedom, independence. So, pagka sinabing independence, maisip ka agad natin, kapag ka mayroong sumakop sa isang bansa, so hindi malaya yung mga tao na naninirahan sa lugar na yon. Kinakailangan nilang makipaglaban. Kinakailangan nilang ipaglaban yung kanilang kalayaan. Kagaya ng naranasan ng bansang Pilipinas. So almost 3 bansa, mga kapatid, yung sumakop sa ating bansa. Yung una, Espanya. Pangalawa, Amerika. Pangatlo, yung Japan. So, independence, autonomy. Ano ba yung autonomy? Self-governing or self-directing, freedom, unrestrictedness, at natuwa ko nung makita ko ito, yung lisensya. Synonyms ng liberty ay lisensya. So nakakatuwa, sabi ko, paano na isama yung pagkakaroon ng lisensya? So kagaya ng ating binanggit, ito ay isang right na pwedeng ibigay sa iyo. Na kung ikaw ay karapat-dapat, magkakaroon ka ng bagay na ito. So, liberty ay yung kalayaan ay pagkakaroon din pala ng isang lisensya. License to practice, yung medicine. License to practice driving. At napakarami pang mga bagay kapag ka sinabing lisensya, mga kapatid. Lisensya. Kaya kung wala palang lisensya, walang liberty, mga kapatid. Diba? Kapag ka may pulis, diba? Ano yung nakikita, ano yung nararamdaman ng isang tao kapag ka wala siyang lisensya, natatakot siya. Diba? Dahilan mayroong mali at mayroong kulang sa kanya. Ganyan din po, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Kapag ka alam mong mali yung ginagawa mo, makita mo yung salita ng Diyos, merong kabigatan. Diba? Sapagkat ikaw ay sumusuway sa batas, mga kapatid. Kaya yung pagkakaroon ng lisensya ay isang privilege. Kagaya ng ating manapapanood sa Facebook, kapag ka yung isang driver ay reckless driver, mga kapatid, so pwede siyang bawian ng kanyang pribilehiyo na pagkakaroon ng lisensya. Naintindihan po ba, mga kapatid? So pwedeng bawiin. Kaya kinakailangan mag-ingat pa rin, kahit meron na tayong lisensya, mag-ingat pa rin pala. Kinakailangan natin pahalagahan yung pagkakaroon ng rights, pagkakaroon ng karapatan, pagkakaroon ng pribilehiyo na ibinigay sa bawat isa atin. At kung titingnan natin sa spiritual, nawa, meron po tayong makuha, mga mahal na kapatid. So sa Luke, ito ay binasa ng ating kapatid kanina, sa Luke chapter 4, ito yung ginawa ng ating Panginoon. Sa Luke chapter 4, verse 16, so pumaroon ang ating Panginoon, basahin po natin, at siya ay napasa Nazaret na kanyang kinilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat
at nagtindig upang bumasa. Verse 17. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Next verse. Verse 18. Sumaas sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Diba? Ito yung dinala ng ating Panginoon. Diba? Ito yung binuklat niya nang siya ay pumaroon sa sinagoga, mga kapatid. At sabi pa nga, meron itong karugtong pero dito lang niya tinapos, mga kapatid. In verse 19, sabi pa rito, para ipangaral, itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Verse 20, kanyang sinarado ang aklat, binalumbon niya ang aklat, at isinauli sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakakatitig sa kanya. Dahilan yung kanyang binasa, hindi niya tinapos, mga kapatid. In verse 21, sabi rito, at siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Pinapakita lang ng Panginoon na yung pinakahuling bahagi na kanyang binasa, to preach the acceptable year of the Lord, at yung isa pang bahagi, to set at liberty them that are bruised, recovering of the sight of the blind, to preach deliverance to the captives. He has sent me to heal the brokenhearted. Ang mga bagay na ito ay ipinulpil niya, mga kapatid. Hindi pa man nga siya, mga kapatid, napapako sa krus, pero sinilyuhan na niya na yun yung bagay na kanyang isa sa katuparan. Magbigay ng kalayaan sa mga nangahapis, mga kapatid. Ibinigay niya yung bagay na ito. Sinilyuhan niya. Kaya nawa, ang bawat isa atin, kung meron pa mang nagbibigay ng kabigatan sa atin, meron tayong malalapitan. Meron tayong matatakbuhan, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ang gumagawa ng pagpapalaya sa bawat isa atin. This day is the scripture is fulfilled in your ears. Kaya kung meron man tayo mga kabigatan, mga kapatid, at kung yan ay nagtatagal na kabigatan sa atin, so baka hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Baka hindi natin ine-exercise, hindi natin pinapractice yung karapatan natin na pagkakaroon ng kalayaan. Diba? So ano ba yung mga gusto kong ipunto sa atin sa umagang ito? Meron lamang akong 4 na nais na bigay po sa bawat isa atin na merong kinalaman sa perfect law of liberty ayon sa sukat na aking naabot, mga mahal na kapatid. So may ang una dito, para magkaroon tayo ng perfect law of liberty, para makapagpatuloy tayo, ma-exercise natin ito, dapat natin palang maintindihan na mayroong pagpapalaya sa kasalanan. Yung una, freedom from sin. Sa Romans chapter 6 verse 18 up to verse 22, mababasa natin dito, being then made free from sin, so yamang tayo'y pinalaya sa kasalanan. So pinalaya na tayo sa kasalanan. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, para palayain sila. This day, the scripture is fulfilled. Pero yung kakumpletuhan ng bagay na ito, mga kapatid, ay hindi pa nagtatapos hanggang sa panahon natin. Sapagkat nagpapatuloy yung panahon hanggang sa abutin natin yung pagbabago ng ating mga pangangatawan. So being then made free from sin. So mayroong pagpapalaya sa kasalanan. At nawa, naranasan natin to, mga kapatid. Pero kung hindi pa natin lubos na nararanasan ng kalayaan sa hindi paggawa ng kasalanan na ito, mga kapatid, di ba? Hindi pa natin napapractice ng lubusan
yung rights, yung privilege na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Diba? Ano yung ibig sabihin ng liberty? The power to do as one's pleases. Kapangyarihan para gawin yung bagay na kanyang ninanasa. Ibig sabihin, mga kapatid, hanggat hindi pa natin lubusang tinatalikuran ang mga kahinaan na ito, mga kasalanan na ito, at nagkakaroon pa rin ng kasiyahan sa puso nating isagawa ang mga bagay na ito, yung kalayaan sa paggawa ng kasalanan, o kalayaan para tayo ay, habi rito, pinalaya tayo, yung pagpapalaya sa kasalanan, mga kapatid, ay hindi pa natin lubusang nararanasan. Sapagkat yung batas ng laman na ito ay nasa atin pa rin. Kaya kung magiging mahina yung ating espiritu at yung ating kaluluwa, napakahirap pong pasunodin yung laman na ito. Diba? Meron kasing mga batas eh. Batas ng kasalanan, batas ng kamatayan, batas ng laman, the law of the flesh, mga kapatid. Napakaraming batas na pwede natin pag-aralan. At minsan nakakalito na, mga kapatid. Diba? Kaya yung kalayaan na ito na ibinigay sa atin, igrinan sa atin ng ating Panginoon, higit pa nating idig, mga kapatid. Higit pa nating isiyasat. Sabi nga doon, lukit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan at magpapatuloy doon. Sinasagawa ay pagpapalain ng taong ito. Kaya mga kapatid, kinakailangan nating makalaya. Kinakailangan nating nasain, kinakailangan magkaroon ng desire sa ating mga puso, Panginoon. Paano ba ako makakalaya sa palaging pagsuway sa iyo? So, alam ko, yung struggle na meron ang bawat isa atin. Sabi pa nga ni Apostol Pablo, kung ano yung mga bagay na ginugusto ko, hindi niya magawa. Pero yung mga ayaw niya, yun yung bagay na nagagawa niya. Kagaya natin, mga kapatid, kinakailangan natin pagsikapan to. Kinakailangan natin magpatuloy hanggang sa maabot natin yung lubos na kalayaan na ibinigay sa atin. Bakit? Hindi pa natin ito lubos na nararanasan. Sabi rito, yamang, verse 18, being then made free from sin. So kung tayo'y pinalaya na sa kasalanan, ano yung nangyari sa atin, mga kapatid? Ay naging mga alipin na tayo ng katuwiran. Diba? You became the servants of righteousness. Kaya kung mayroong pagpapalaya dito, hindi ka mananatiling malaya lang doon. Kundi kinakailangan mayroong sumunod. Kinakailangan mag-continue kung ano yung process, ano yung steps na ibinigay ng Panginoon. Amen. Verse 19, sabi pa rito, Verse 19, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. I speak after the manner of men because of infirmity of your flesh. Sa Tagalog, basahin natin. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. So nakikipalagay si Apostol Pablo sa kalagayan ng mga tao dahil sa karupukan ng ating mga laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap na katawan na pinakaalipin ng karumihan ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Diba? Kung nung tayo ay hindi pa mananampalataya, malaya nating gawin yung mga ninanasa ng laman. Pero nang tayo sumampalataya sa Panginoon, unti-unti, mga kapatid, na yung mga ginugusto ng laman ay inaayawan na natin. Masunod lamang natin yung kalooban ng ating Panginoon. Patungo sa kabanalan na nais niyang
palakaran sa bawat isa atin. Stepping in the light, mga kapatid. Sa verse 20, sabi pa rito, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo ay laya sa katuwiran, tungkol sa katuwiran. So parang binibigay ng Apostol Pablo, kung hindi ka malaya dito, alipin ka dito. Diba? Kung malaya ka sa pagsunod sa Panginoon, wala ka sa kasalanan. So dalawang bagay lamang yung meron sa ibabaw ng lupa, mabuti at masama. So kinakailangan nating pumili, mga kapatid. Verse 21. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. So yung mga bagay, mga bunga ng mga bagay na pagsuway, at ang bunga nun, mga kapatid, ang dulo nun ay kamatayan. In verse 22, natapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. So nawa, higit pa tayong makaranas ng higit pang paglaya o victory in Jesus, mga kapatid. Kung tayo'y na kay Kristo, mga mahal na kapatid, sino magiging laban sa atin? Sabi diyan, datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. Pinasimulan na yan ng ating Panginoon. Amen? Siya yung unang siya yung tumapos ng kasalanan. Siya yung, sabi pa nga sa 1 Corinthians chapter 15, basahin po natin, mga kapatid. So, nasaan ang tibo ng kamatayan? Diba? Nandoon sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 15, para ating mabasa sa mga huling bahagi po ng chapter 15. Sabi rito, sabi sa verse 55, saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ng iyong tibo? So ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. So yung pangil, mga kapatid, ng kamatayan ay nandoon sa kasalanan. Kaya hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan hanggang yung kasalanan ay nasa atin pa rin. 1 Corinthians chapter 15 po yan, mga kapatid, verse 55. Saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ng iyong tibo? Sapagkat ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Diba? Yung law of sin and death, nandoon, mga kapatid, na dapat makalaya tayo doon. Hindi dapat tayo kinukulong ng mga kautusan na meron. Diba? Kahit nga ang ating Panginoon, binigay na niya yung kanyang binabanggit na Apostol Pablo na the law of Christ, kung yung pagtingin natin dyan ay kagaya pa rin ng kautusan na meron sa Old Testament, diba? Di pa rin tayo malaya. Sapagkat ang pagkakaroon ng totoong kalayaan ay ang paggawa mo nito na ikaw ay nasisiyahan, mga kapatid. The joy. Yung inawit natin kanina, how happy. Napaka ganda, mga mahal na kapatid, na yung bagay na ginagawa mo ay masaya ka na isa katuparan yung mga bagay na ito. Masaya ka na nagpapagamit sa Panginoon. Amen. It is a right, mga kapatid, to be happy. It is a privilege to be happy sa service ng ating Panginoon. Kaya kung merong nag-aalis ng kasiyahan na yan, di ba? Kinakailangan makahulagpos tayo diyan. Kinakailangan na mawala yan sa ating mga puso. Kinakailangan magkaroon ng totoong pagpapalaya sa atin. Hallelujah. Ano mang mga kadahilanan niyan, hindi yan dapat maging dahilan natin. Kung yung dahilan natin, nahihiya tayo sa mga kapatid, kinakailangan maalis yan. Bakit ka nahihiya? So, dapat masolusyonan kaagad natin yan sa pamagitan ng mga salita ng ating Panginoon.
Hallelujah. So ang tibo ng kamatayan ng kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay yung kautusan. Yung law of sin and death na binanggit ni Apostol Pablo na dapat mapalitan na yan, mga kapatid, ng kautusan na dala ng ating Panginoon. So basa pa po tayo, Galatians chapter 5. O kaya basahin muna natin Galatians chapter 3 from verse 1. Yung ating pong title, mga kapatid, Continuing in the Perfect Law of Liberty. Kinakailangan natin magpatuloy sa kalayaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi rito ni Apostol Pablo, O mga mangmang, mga taga-Galasya, sino ang nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Di ba? Binigyan ng diin ni Apostol Pablo, kayong mga mangmang. Di ba? That you should not obey the truth nang kayo ay magpasimula. Sabi pa rito sa verse 2, ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Nakapaloob po yan sa law of liberty na ibinigay ng Panginoon. Ang pakikinig ng naayon sa pananampalataya, the hearing of faith. And verse 3, nangagpakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon nagpapakasakdal sa laman. Diba? Napakasakit. Isang sampal yan, mga mahal na kapatid sa atin. Kung tayo ay nagpasimula sa Espiritu, pinapalago ng Panginoon sa Espiritu, at biglang kumambyo tayo, bumalik tayo sa dati nating kalagayan. Diba? Nakakalungkot at nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Nga dati, ginagamit tayo ng Panginoon sa mga espiritual na paggawa sa kanyang kalooban. Kaya Panginoon, patawarin mo kami sa bagay na ito. Are you so foolish, having begun in the Spirit, and are you now made perfect? Diba? Doon na sila nagiging perfecto sa kautusan ng laman, mga mahal na kapatid. Perfect by the flesh. Kahit di na natin tuluyan. Galatians chapter 5, basahin po natin. Sabi rito, ito yung kinakailangan natin. Magkaroon ng progressive, mga mahal na kapatid, na paggawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Progressive working. Galatians chapter 5, verse 1. Sabi diyan, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free. Sa Tagalog, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga tayo, mga kapatid, at huwag na tayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Be not entangled again with the yoke of bondage. Pagkaalipin sa kasalanan, pag-alipin sa sanlibutan, ano pa mang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yan po ay pagkaalipin na binabanggit dito, the yoke of bondage. So yamang pinalaya tayo, so magsitibay tayo. Amen. Kung pinalaya na tayo, dapat meron ng pagpapatibay sa atin. Pero kung pinalaya tayo, nananatili tayo sa kalagayang hindi pa lumalago sa Panginoon, kinakailangan natin magpatuloy, mga mahal na kapatid. Amen. Kinakailangan natin magpatuloy. Kung dati, masugid tayong nagbabasa ng Biblia, kinakailangan natin balikan yun at magpatuloy yun, mga kapatid. Sapagkat yan ay mga paraan para tayo magsitibay sa buhay pananampalatayang ito. Hallelujah. So, freedom from sin ang kinakailangan natin para makapagpatuloy tayo sa perfect law of liberty
na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kinakailangan magpatuloy. Sabi pa nga ng Hebrews chapter 10, sino mang tatalikod, hindi kalulugdan ng kanyang kaluluwa. So magpatuloy po tayo mga kapatid. So ang pangalawa, freedom to serve and do His will. So kung tayo ay nais na lubos na kalayaan, ma-exercise ang mga bagay na ito, kinakailangan magkaroon tayo ng freedom to serve and to do His will. So sa Matthew chapter 20, verse 26 to 28, merong inalintula dito ang ating Panginoon habang kausap niya yung kanyang mga alagad. Sabi rito, Matthew 20, verse 26 to 28, ating oras ay nagmamadali, mga kapatid. Sabi rito, sa inyo hindi magkagayon, kundi ang sino mang mag-ihibig na dumakila sa inyo ay maging lingkod ninyo. So, wag nating isipin, sino ba yung dakila sa atin? Kagaya ng bulong-bulungan ng mga alagad. Nag-uusap-usap sila, mga kapatid, ngunit sinaway sila ng ating Panginoon. Kung sino man ang gustong dumakila sa inyo, kinakailangan maging lingkod ninyo, mga kapatid. Verse 27, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay maging alipin ninyo. Di ba? Sinasaway niya yung mga alagad sa kalagayang mali yung kanilang puso. Sabi pa ng ating Panginoon sa verse 28, gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Di ba? Napakasarap na makita na mayroong kalayaan ng Panginoon na maglingkod. Hallelujah, nang nandito siya sa ibabaw ng lupa, sa kabila ng kanyang kalagayan na siya ay Diyos, mga mahal na kapatid, pinili niyang maglingkod sa nakakarami. Sapagkat ito ay kalayaan niya. Sapagkat ito ang inuutos ng Ama sa kanya upang ito ay isa katuparan niya dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Kinakailangan nating maintindihan, kaya tayo nandito sa ibabaw ng lupa para maglingkod, mga mahal na kapatid. Hallelujah. Hindi na parito ang anak ng tao para siya ang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Sa bagay na ito. Sa John chapter 8, mga kapatid, verse 31 to 38, sabi pa rito, kinakailangan natin magkaroon tayo ng freedom to serve at gawin yung kanyang kalooban. Na dapat ma-exercise natin yan. Malaya tayong maglingkod sa Panginoon. Walang pipigil o walang magiging hadlang sa atin na exercise ang mga bagay na ito. Diba? Kagaya ng mga ninuno natin. Ipinaglaban nila yung kanilang kalayaan. Ipaglaban din natin yung kalayaan. Di ba? Isinakripisyo ng Panginoon ang kanyang buhay. Kagaya ng ating mga bayani dito sa Pilipinas, mga kapatid. Di ba? Ino-honor natin yung mga bayani na yan. Pero mayroon tayong higit na dapat na i-honor. Yung kalayaan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon siya mismo. Hallelujah. Sabi pa rito, John chapter 8, verse 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y, if you continue in my word, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga, kayong mga alagad ko. Nananatili tayo sa Kanyang salita. Amen. Manatili tayo. Sa English, basahin natin yan. If ye continue in my word, then ye are my disciples. Sa English, Sister Ann. Sabi rito, if ye continue in my word, then ye are my disciples. Kinakailangan manatili, kinakailangan magpatuloy kung tayo ay mga lingkod ng Diyos. It's a freedom to serve Him, mga kapatid. Dapat mayroon tayong freedom. Diba?
Kapag ka sinasabihan tayo, oy Brad, magpagamit ka sa Panginoon. At kung yan ay nagiging kabigatan sa iyo, di ba? Dapat nga kagalakan mo yan dahil sinabihan ka ng kapatid mo na magpagamit ka sa Panginoon, dapat hindi ka tatanggi. Amen. Hindi ka tatanggi na i-exercise yung karapatan mo na maglingkod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. It's freedom to serve Him, mga kapatid. It's our freedom. Kaya kung may mga pumipigil sa atin, isipin natin, kalooban ba yan ng Panginoon? Sapagkat kalayaan ko pala na i-practice na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Verse 32, sa pamilyar na talata, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Ang katotohanan, pinalaya na tayo sa mga kasalanan na yan, binigyan na tayo ng freedom to do His will, at nawa yan yung magpalaya sa atin. Kaya pala, mga kapatid, wala tayong dapat ibang unahin kundi ang ating Panginoon. Bakit? Siya yung nagbigay ng kalayaan sa atin. Hindi naman sa, mga kapatid, nagdi-desire siya o kaya karapatan niya na hingin yung paglilingkod na yan na ibinigay sa atin, mga kapatid. Pero yung pagdidesisyon para piliin siya ay nasa atin pa rin. Kung ibibigay ba natin to o hindi, nasa atin pa rin. Pero kagaya ng meaning na ating pinag-uusapan, mga kapatid, liberty, mayroon tayong power to do as one pleases us. Kinakailangan natin maintindihan, mayroon tayong kapangyarihan na ibigay yung ating sarili sa Panginoon, mayroon din tayong kapangyarihan para tumanggi sa bagay na yan. Pero kung kagalakan natin, kasiyahan natin na ipaglingkod ang ating mga sarili sa Panginoon, higit na malulugod ang ating Panginoon. At diyan magpapasimula yung pagpapalaya sa atin. Diba? Hanggat hindi natin nasusubukan, hindi natin mararanasan, mga kapatid. You shall know the truth, and the truth shall make you free. They answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, you shall be made free? Diba? So nag-uusap, nagbigay ng kanilang mga saloobin, yung mga Hudyo, mga kapatid, sa Panginoon. Kami ay binhi ni Abraham, hindi kami naalipin kailanman. Pero sinasabi mo, kinakailangan kaming maging malaya. Kaya sabihin ng ating Panginoon sa verse 34, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, sino mang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Whosoever committed sin is the servant of sin. Patuloy pa tayo. Verse 35, and the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. So dapat pala meron tayong katiyakan na tayo pinalaya na ng ating Panginoon. Dahil kung wala tayong hawak na katibayan, mga kapatid, na tayo'y pinalaya na ng ating Panginoon, baka tanungin tayo, paano ka pinalaya? Kailan ka pinalaya ng Panginoon? Kung wala tayong kasagutan sa bagay na yan, totoo nga na hindi pa tayo tiyak na tayo malaya na at tayo pinalaya na ng ating Panginoon. Nawa, hanapin natin ang kasagutan sa katanungan yan, mga kapatid. At alam ko sa iba, alam nyo yung kasagutan diyan, mga kapatid. Kaya sabi rito, verse 37, I know that ye are Abraham's seed, but you seek to kill me, because my word has no place in you. Kaya napakahalaga na yung salita ng ating Panginoon ay manatili sa atin. Kailangan ipagpatuloy natin yung paghahanap, pagsisiyasat ng mga salita ng ating Panginoon.
Verse 38, I speak that which I have seen with my Father, and you do that which you have seen with your father. So nawa, maintindihan po natin to mga kapatid. Freedom to serve and do His will. Magkakaroon lang tayo ng kalayaan na maglingkod sa Kanya at gawin yung kalooban niya kung yung kalayaan na ito ng paglilingkod ay nasa ating puso at yung will niya mga kapatid ay nasa ating mga puso. Amen. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Alam nyo na po yung sagot sa bagay na yan. At ang pangatlo, freedom to love. Isa sa mga sangkap na tayo ay nagpa-practice ng perfect law of liberty ay mayroon tayong kalayaang umibig, mga kapatid. Freedom to love. Galatians chapter 5, verse 13 to 15, sabi rito ni Apostol Pablo, for brethren, you have been called unto liberty. Tinawag tayo ayon sa kalayaan. Only use, sabi doon, only use, not liberty, for an occasion to the flesh. But by love, serve one another. Amen. Mahirap man to mga kapatid, kapag yung sarili pa lang nga natin, nahihirapan na tayo, yung pa kayang ibigin pa natin yung iba. Diba? Sabi yan, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Amen. Verse 14. Sa Tagalog na lang. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At nawa, wag ma-misinterpret ng mga kabataan na kung sino-sino na yung iibigin ninyo mga kapatid. Ang nais na ipakita dito, ibigin natin yung mga, sabi dito, ang ating kapwa ang nagaya ng pag-ibig sa ating sarili. Pero bago po yan, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, love the Lord thy God with all, ano yung barachot? Yung for yours, mga kapatid. Pinaalala ng ating kapatid noong nakaraan, with all your mind, with all your heart, with all your soul, and with all thy strength, mga kapatid. Hallelujah! Unahin natin ang ating Panginoon. Yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 15, sabi rito, ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga glipulan sa isa't isa. Hindi ko alam kung nabanggit ito noong nakaraan, medyo nalimutan ko mga kapatid. Mga glipulan. So, kinakailangan natin magsipag-ingat. At sa Hebrews chapter 13, verse 1, ito yung sabi ni Apostol Pablo. 13, verse 1, let brotherly love continue. Nawa, magpatuloy, mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Freedom is our freedom, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang mahalin natin ng ating mga kapatid. Mahalin natin ang bawat isa. At minsan, nagkukulang tayo dito. Minsan, nagkukulang tayo sa pagkaunawa. Kaya nga, kapag mayroong nagawang mali sa atin ng ating kapatid, hindi ka agad natin nare-realize, kakaroon ng galit, tampo sa ating mga puso. Pero dapat pala, let brotherly love continue. Amen. Magmahalan tayo, mga mahal na kapatid. Freedom to love. So yung una, freedom from sin. Pangalawa, freedom to serve and to do His will. Pangatlo, freedom to love. Hindi ko na yung papakaramihin pa, alam na natin yan. At yung pang-apat, kung ibinigay po sa atin yung kalayaan na yan, the perfect of law of liberty, kinakailangan maging karapat-dapat tayo na tumanggap ng mga bagay na ito.
Kaya yung pang-apat, accountability, mga mahal na kapatid. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 5. Sabi rito, accountability, kinakailangan natin to. Dahilan baka ibigay sa atin yung kalayaan na yan, i-practice lang natin kung saan-saan, mga kapatid. Baka hindi natin pahalagahan. Baka ito ay magamit lang sa kung saan-saang mga bagay. Kaya kinakailangan natin na tayo maging accountable sa bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 4. So sa English, kung basahin mo na sa English, mga kapatid. Let a man so account of us as the minister of Christ and stewards of the mysteries of God. So let a man so account of us. Sa Tagalog, basahin natin. Ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Verse 2. Sa Tagalog, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala. Moreover, it is required in stewards, kagaya ng binabanggit sa atin ng ating kapatid, Brother Wilson, stewardship. So, dapat pala kinakailangan sa mga katiwala. So, pinagkatiwalaan tayo, mga kapatid. Binigyan tayo ng rights, ng privilege, pinagkatiwalaan tayo ng kalayaang ito. Kinakailangan na maging katiwala tayo na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. Kinakailangan natin na tayo ay maging tapat. And verse 3, datapwat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit. Ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Next verse. Sapagkat wala akong nalalamang anuman laban sa aking sarili, bagamat hindi, dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya dapat maging katiwala tayo, maging tapat tayo, mga kapatid. Diba? Kung wala siyang laban sa kanyang sarili. Diba? Napakaganda ng bagay na ito, mga kapatid. Si Apostol Pablo mismo, walang laban sa kanyang sarili. Pero tayo, mga kapatid, diba? Napakarami nating laban sa ating sarili. Naintindihan niyo po ba? Kalaban natin yung sarili natin. Kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo, yung bagay na ginugusto ko, hindi ko magawa. Gusto natin mag-commit sa Panginoon. Di ba? Pero hindi natin magawa. Gusto natin tong bilhin para sa tsambahan, hindi natin magawa. Sapagkat napakarami nating kulang pa, mga kapatid. So, isa-isahin nyo na lang, mga kapatid, kung ano yung mga bagay gusto nyo pang maibigay sa Panginoon. Ito pang ma-improve. Salamat na lamang sa Panginoon, sapagkat yung dati, hiling natin, magkaroon ng kisame, magkaroon ng tiles, ibinigay na sa atin. Amen. Pero meron pang kulang, mga kapatid. Darating na naman yung summer. Ngayon, okay pa kasi malamig yung hangin. Pero alam ko, desire yan ng mga umiibig sa Panginoon. Hallelujah. Maging comfort din tayo kahit papano, mga kapatid, habang naglilingkod sa Kanya. Kaya sabi rito, sapagkat wala akong nalalaman anuman laban sa aking sarili. Bakit? Sapagkat nagagawa ni Apostol Pablo yung ilang bagay na gusto niyang gawin para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. And verse 5, sabi rito, kaya nga huwag muna kayo magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga hakha ng puso, at kung magkagayon ang bawat isa, ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Kinakailangan natin magawa yung bagay na ito. Magkaroon tayo ng kapurihan sa Panginoon. Amen. Sa Romans chapter 14, verse 12, sabi rito, Romans chapter 14, verse 12,
Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. So then, every one of us shall give account of himself to God. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. Sisiyasatin tayo ng Panginoon. Naingatan mo kaya yung kalayaang ibinigay sa iyo ng Panginoon? Na-practice mo ba? Nagalak ka ba habang naglilingkod sa Panginoon? At napakarami pang mga bagay na ipagsusulit tayo sa Panginoon. Kaya dapat maging accountable tayo, mga mahal na kapatid, sa bagay na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So yung Matthew 25, verse 14 to 30, napakahaba po niyan, mga kapatid. Shortcutin na lang natin. Yan po yung the parable of the talents na ating mababasa. Na yung 5, yung isang tao na mayroong 5 talento. Diba? Binigyan ng 5 talento. Pwede ba nating daanan bago tayo magtapos sa araw na ito? So yung 5, mga mahal na kapatid, yung pinagkalooban ng 5 talento, Matthew 25, verse 14 to 30. Basahin natin. Alam naman natin na yung kwento dito, mga kapatid. Yung pagiging mabuting katiwala. Matthew 25, verse 14 to 30. So, hindi ko na yan nilista. Hindi ko na inilagay yung kada verse pagkat mahaba. Sabi rito, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at pinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. So, mayroong pag-aari. Di ba? Na ibinigay ang ating Panginoon. Verse 16. Ang tumanggap ng 5 talento pagdakay yumaon at pinangalakan niya ang mga yaon at siya ay nakinabang ng 5 pang talento. So yan yung isang tao, mga kapatid, na binigyan ng pinagkatiwalaan ng Panginoon ng 5 talento. Pinangalakan niya, ginanap niya, di ba? Malaya siyang gawin kung ano yung bagay niya, na nais niya ng kanyang puso, mga kapatid. So yung 5, binigyan ng 5, ipinangalakal niya at nakinabang ng 5. Yung sumunod, binigyan ng 2 talento. Pinangalakal niya at nagkaroon ng 2 talento. At yung panghuli, mga mahal na kapatid, yung iisa, yung binigyan ng 1 talento, shortcutin na lang natin. Sabi sa verse 24, mga kapatid, at lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aahani ka doon sa hindi mo sinabugan. Ano yung makikita natin sa katiwalang ito, mga kapatid? Hindi siya lumago sa pag-iingat sa salita ng ating Panginoon. Ano yung binasa natin doon sa ating teksto, mga kapatid? Sa James chapter 1, verse 19, My beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Pero ang ginawa ng taong ito, hindi niya iningatan yung kanyang pananalita. Sapagkat kung ano yung sinasalita niya, yung ang kasaganaan ng kanyang puso. The abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, na yung pinagkatiwalaan ng 1 talento, di ba? Hindi siya nagpatuloy sa salita ng ating Panginoon. Ano ba yung meron sa pagpapatuloy sa salita? Na isasaayos yung kalagayan ng puso. At napakarami pang iba, mga kapatid. Kaya ano yung nangyari dito, mga kapatid? Sabi pa niya sa verse 25, at ako'y natakot, ako'y yumaon, at aking tinago sa lupa. Ang talento mo, narito, nasa iyo ang iyong sarili. At tingin nyo, mga kapatid, sino ang matutuwa sa ganitong katiwala? Wala. Even ang ating Panginoon, inalin tulad niya ang bagay na ito. Di ba? Kaya yung mga talento na meron tayo, exercise natin yung kalayaan na ipagamit yan sa Panginoon. Di ba? Kung binigyan ka ng magandang boses, paggamit yan sa Panginoon. Ano mang talento na meron tayo, paggamit natin sa Panginoon. Kung binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon, salapi, ano pa mang bagay, paggamit natin sa Panginoon.
Dahilan baka ipagsulit natin yan sa Kanya. Hanapin to ng ating Panginoon sa mga uling mga araw. Sabi doon sa Romans na ating binasa, Romans chapter 14, verse 12. So then, every one of us shall give account of himself to God. So mayroon tayong ipagsusulit sa Panginoon. Kaya nawa, masumpungan tayo sa karapat-dapat na tumanggap ng sakdal na kautusan ng kalayaan na ito, mga kapatid. Continuing therein. Balikan natin James chapter 1, verse 25. Sabi rito, but whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, this man shall be blessed in his deed. So, tinanggal ko na yung negative part, mga kapatid. Itinuloy ko na. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, this man shall be blessed in his deed, mga mahal na kapatid. Pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Sabi pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 14. Basahin po natin. Uling mga talata na lang to, mga kapatid. The top what? Sa English, basahin muna natin. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of knowing of whom thou hast learned them. Ano sa Tagalog yan, mga kapatid? Datapwat magpatuloy ka o kaya manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan o kaya natutunan mo, tinanggap mo sa Panginoon, sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Di ba? Pinag-usapan natin kanina. Dapat magkaroon tayo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo ito nangatutuhan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Marahil tayo po ay magsitayo sa oras na ito. So, di ko na, pagkat ang oras ay hindi magpapaintulot, meron pa sana sa 1 Timothy chapter 4, verse 11 to 16. Let no man despise the youth. Napakarami pa, mga kapatid. Kinakailangan nating ingatan at pahalagahan ang mga bagay na ito na ating natututunan sa ating Panginoon. So natutunan natin, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon sa umagang ito. Nawa, mga kapatid, magpatuloy tayo. Colossians chapter 1, verse 23, isang mahalagang talata. If you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of gospel, which you have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. So, magpatuloy tayo, mga mahal na kapatid, sa pananampalataya na grounded and settled at hindi madaling makilos sa pag-asa ng ebanghelyong ito na ating napakinggan sa Panginoon. Magpatuloy tayo, mga mahal na kapatid. Amen. Kung meron mang nag-iisip dyan na tumalikod, nanlalamig, ibinigay na sa atin ng ating Panginoon ang pananagumpay. Nasa atin na po, mga kapatid, kung yung pananagumpay na yan ay makikiayon tayo. O kaya naman, hindi natin pahahalagahan ang katagumpayan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, tayo po ay manalangin, pasalamatan ng ating Panginoon, ating pagkatiwala na lamang sa Panginoon ang ilang pang mga talata na hindi natin nabasa. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Ikaw ay may taas sa aming kalagitnaan. Lord, papasalamat kami sa mga salita naming napakinggan sa umagang ito. Lord, isang paksa na nagpapakita sa amin, kinakailangan namin magpatuloy. Continue in
the perfect law of liberty, Panginoon. Bakit sinabing continue, Panginoon? Sapagkat napasimulan na ito sa bawat isa amin. Kagaya ng aming malimit na ma-quotes sa Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lord, ikaw ang nagpasimula ng pananampalatayang ito, Panginoon. Ikaw din ang magtatapos. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, naibahagi sa amin, pagpapahayag na kinakailangan namin magpatuloy na pagganap sa paggawa, Panginoon, sapagkat ibinigay na sa amin ang kakompletuhan, ang kaperpektuhan, Panginoon, ng kautusan ng kalayaan. At kung kami magpapatuloy na gawin ang mga bagay na ito, Lord, pagpapalain po ang bawat isa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kung meron pa mang ilang mga karagdagan, marahil hindi ko nadadalhin sa pananalangin, akin na lamang ito pagkakatiwala sa iyo, Lord. Hayaan na anumang bagay na nasambit na, nabanggit, ito yung kinakailangan mabanggit, Panginoon, sa umagang ito. Kung meron pa mang mga kulang, hindi pa man nabanggit, Panginoon, marahil sa mga susunod na pagkakataon, susunod na pagkakatipon, ikaw pumuli ang magpahayag nito sa bawat isa amin. Hayaan, Panginoon, anuman namin napakinggan sa umagang ito, ito ay tanggapin namin na mayroong kasiyahan sa aming mga puso. It's our freedom, Panginoon. It's our liberty na gawin po at paglingkuran ka sa bawat araw ng aming mga buhay. Lord, kung magkamali man kami sa mga susunod na mga araw, pa-realize mo sa amin na nandyan ka na nagpapatawad sa aming mga kasalanan. At nawa ilagay mo sa aming mga puso ang desire na higit ka pa namin paglingkuran. Desire, Panginoon, ay paggamit ang aming mga sarili. Desire, Panginoon, hallelujah, na ang kalayaan ay binigay sa amin ay higit pa namin ma-practice habang kami ay nandito sa ibabaw ng lupa. Habang hinihintay ka namin para kami ay baguhin ang aming mga pisikal na pangangatawang ito. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang lahat. Pinabalik po namin ang pasasalamat sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. And we say amen, mga mahal na kapatid. Ating palakpakan ang ating Panginoon.